first thought was a medical emergency on the west side of town is now being investigated as a murder. Thanks for joining us at 11. I'm Denise Valdez. This all unfolding in a neighborhood near Westcliff and Durango. Ayon sa mga pelikula at mga aklat na nababasa natin, sinasabi na sa high school mo mararanasan ang pinaka-the best na taon sa buong buhay mo. Pwede kang sumikat, diskobrehin kung anong gusto mo pag lumaki ka na, o pwede mong makilala ang lalaki o babae na magpapasaya sa iyo. At pag nawala sa iyo ang taong ito ay parang wala lang saysay ang buhay mo. Ang pakikipag-break sa high school ay nakaka-apekto sa mga teenagers. Kung wala silang malakas na suporta galing sa kanilang pamilya, ay pwede silang bumaling sa droga, alkohol, maging depressed, maaari nilang saktan ang kanilang sarili o manakit ng iba. At ito nga ang nangyari sa kaso na pag-uusapan natin ngayon. Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories. Noong January 28, 1976 ay ipinanganak si Daniel Halsett sa isang maliit na bayan sa Estacada, Oregon. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng farm kaya bata pa lamang si Daniel ay nasanay na itong bumangon ng maaga at tumulong sa kanyang pamilya sa kanilang farm. At dito din ni Daniel natutunan na pahalagahan ng pagkakaisa ng isang buong pamilya dahil ginagawa nila ang lahat ng bagay na sama-sama. Noong high school ay nahilig siya sa pagpapiano at paggamit ng drums at ang kanyang mga kaklase ay binansagan nga siya na drummer dan. Dito din siya nahilig sa teknolohiya, especially sa mga computers. Pero kahit masigla at masaya si Daniel ay nakaranas siya ng kalungkutan dahil noong 1994 ay namatay ang kanyang ama dahil sa brain aneurysm. Pero dahil sa napapalibutan siya ng kanyang mga mahal sa buhay ay nakabangon siya ulit at nakagraduate siya ng high school. Makalipas ang isang taon matapos mamatay ang kanyang ama, ay lumipat siya sa Salem, Oregon para doon mag-aral sa Western Oregon University. Dito niya nakuha ang kanyang bachelor's degree sa music at pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at kumuha siya ng bachelor's degree sa business administration. Sa Salem, Oregon na din niya nakilala si Elizabeth. At katulad ni Daniel, isa din siyang masipag na estudyante at nagpa-part-time siya bilang isang model. Matapos makuha ni Daniel ang kanyang master's degree noong 2001, ay nagdesisyon ang dalawa na magpakasal. Makalipas na 5 taon ay lumaki ang kanilang pamilya at nagkaroon sila ng 3 anak na sina Dana, Jordan at Sierra. Lumipat sila sa Las Vegas dahil sa nakuhang trabaho ni Daniel at doon na din niya itinayo ang kanyang sariling computer business. Ilang taon pa nga ang lumipas ay natupad naman ang matagal na pangarap ni Elizabeth na pasukin ang politika. Nagdesisyon ito na tumakbo bilang senador sa state ng Nevada. At para maging matagumpay siya sa kanyang pangangampanya ay kailangan niya na laging bumiyahe at pumunta sa iba't ibang lugar sa Nevada. Sinuportahan naman siya ni Daniel at habang nangangampanya si Elizabeth ay full-time hands-on na ama si Daniel sa umaga habang pinapatakbo pa din ito ang kanyang sariling kumpanya sa gabi. At noon ngang 2010 ay nagbunga ang kanilang sakripisyo dahil nanalo si Elizabeth at siya ang naging pinakabatang senador na naupo sa posisyon sa kasaysayan ng Nevada. Pero makalipas lamang ang ilang buwan matapos maupo ni Elizabeth sa kanyang bagong posisyon ay nagsimula naman na magkaroon sila ng problemang mag-asawa. Napansin ni Daniel na masyadong malapit at malimit na makapag-text si Elizabeth sa isang politiko at dating professional golfer na si Tiger Helgelian. Dahil ito kinausap ni Daniel si Tiger at nagmakaawa ito na itigil niya pakikipag-usap kay Elizabeth. Pero noong October 2011 ay nalaman ni Daniel na magkasama sa isang bakasyon sina Elizabeth at Tiger na silang dalawa at pinalabas nila na ito ay isang business trip lamang. Nang makauwi si Elizabeth sa bahay ay kinompronta siya ni Daniel at nag-away at nagsigawan ang mag-asawa pero hindi ito umabot sa pisikalan. Nagkasundo sila na humingi ng tulong at pumasok sa isang couples therapy sa kanilang simbahan para maisalba ang kanilang pagsasama. Pero 5 araw makalipas ang kanilang away ay pumunta si Elizabeth sa pulis at di umano ay pinilit ni Daniel na makipagtalik ito sa kanya noong araw na nag-away sila. Kaya naman ineresto ng mga pulis si Daniel at sinampahan siya ng kasong open and gross lewdness.
At matapos ang paglilitis ay he was found guilty at binigyan siya ng 6 na buwan na probation at kailangan niya din na pumasok sa anger management classes at ang pinakamalala ay kailangan niya na irehistro ang kanyang sarili bilang isang sex offender. Matapos ito ay nag-file ng divorce si Daniel kay Elizabeth at hindi naging maganda ang proseso nito dahil nag-aaway sila kung sino makakakuha sa full custody ng kanilang 3 anak. At dahil si Elizabeth ay isang politiko, ay hindi naging maganda ang epekto ng mga issue na binabato sa kanyang karera. Kaya naman nag-resign siya noong February 2012 at opisyal silang naghiwalay at na-divorce kalaunan din ng taong yon. At dahil sa sex offender na status ni Daniel ay nakuha ni Elizabeth ang full custody ng kanilang 3 anak at inilipat niya mga ito sa Alaska kasama si Tiger, ang lalaki na ilang beses niyang itinanggi na wala silang relasyon. At makalipas ang ilang buwan ay nagpakasal din ang dalawa sa Alaska. Isang dagok ito kay Daniel dahil sa isang iglap ay niwala sa kanya ang kanyang buong pamilya at higit sa lahat ay napalayo siya sa kanyang mga anak. Pero katulad ng kanyang ginawa noong namatay ang kanyang ama, gumawa siya ng paraan para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Ilang taon ang lumipas at nag-focus siya sa kanyang computer business at kapag may pagkakataon at kapag pinapayagan siya ni Elizabeth, ay dinadalaw niya ang kanyang mga anak sa Alaska. Kalaunan na nagkaroon si Daniel ng bagong babae sa kanyang buhay at nagpakasal ang dalawa. Ayon sa pamilya nito ay matapos niyang makasal kay Bogdana ay nagsimula si Daniel na mag-post ng kanyang buhay sa social media. Makikita sa kanyang social media accounts na nakafocus siya sa pagmamotivate sa ibang tao at pagiging positibo sa buhay. Makikita din sa social media na mahilig ito na i-post ang kanyang mga anak at ayon sa kanyang ina ay nakasentro ang buhay ni Daniel sa kanyang mga anak. Pero kahit sa likod ng kanyang masayang persona sa social media ay tinatago niya ang kanyang problema sa kanyang pangalawang asawa na si Bogdana. At noong 2019 ay naghiwalay at nauwi sa divorce ang kanilang pagsasama. Pero kahit naghiwalay ang dalawa ay makikita pa din sa social media na positibo pa din sa buhay si Daniel pero makikita mo sa kanyang mga litrato ang lungkot sa kanyang mga mata. Friends, if you want to join in with me, I'm going to do some push-ups here on this Saturday morning. So let's go ahead and if you want to join me, let's put in 25 push-ups, huh? How's that sound? 25, you ready? Let's do this. 1, 2. Ilang buwan matapos sila maghiwalay ni Bogdana ay nakatanggap ng magandang balita si Daniel. Bumalik si ni Elizabeth at ang kanyang 3 anak sa Arizona. Hindi ito dahil gusto nila magbalikan pero dahil ginusto ni Elizabeth at ng mga bata na tumira sa Arizona. Maganda itong balita para sa kanya dahil lagi niya makakasama at makikita ang kanyang mga anak. At noon ngayong 2020 ay ang pinakabunsong anak ni Daniel na si Sierra ay lumipat sa kanyang bahay at doon na tumira kahit ipinagbabawal ito ng korte. At noon ngang August 2020 ay umipila si Daniel na gusto niyang kuhanin ang full custody kay Sierra. Si Sierra lamang ang gusto niyang kuhanin dahil ang iba nitong anak ay hindi na teenager. Sinabi ni Daniel sa judge na toxic na makasama ni Sierra ang kanyang dating asawa at mas lalo nitong pinag-aalala ang mental health issues nito. Idinagdag niya na kailangan ng bata ng malakas na suporta galing mismo sa miyembro ng kanyang pamilya at isang tulong ng profesional. Sinabi niya sa judge na meron na itong schedule sa isang therapist simula pa nang dumating ito sa kanyang bahay. Ibinahagi din ni Daniel sa judge ang isang sulat na galing at isinulat mismo ni Sierra na nagsasabi na totoo lahat ang sinasabi ni Daniel. Pero dahil hindi pa din magkasundo sina Daniel at Elizabeth, sinabi ng judge na ibalik ni Daniel si Sierra kay Elizabeth. At kahit hindi niya ito gusto ay dinala niya si Sierra sa bahay ni Elizabeth pero kinagabihan ay tumakas ito at bumalik sa kanyang bahay. At sa mga sumunod na buwan nga ay patuloy pa din ang kaso ng dating mag-asawa sa korte kung sino dapat ang mag-alaga kay Sierra. At kahit pinagbabawal ng korte si Sierra na tutuloy sa bahay ni Daniel, ay hindi nila ito sinunod. Pero noong April 2021, nakatanggap ng notification galing sa bangko si Bogdana na may nag-withdraw ng $700 sa ATM card ni Daniel gamit ang kanilang bangko. At kahit hiwalay na ang dalawa ay hindi pa din nila naaayos ang kanilang mga sari-sariling bangko.
At dahil hindi ito normal na mag-withdraw ng ganitong kalaki na pera si Daniel o Bogdana, ay na-flag ito na fraud ng bangko kaya nakatanggap ng text at email si Bogdana at Daniel galing sa kanilang bangko. Nang matanggap ito ng Bogdana ay kinontak at tinawagan niya si Daniel tungkol dito pero hindi ito sumagot kaya naman sinenda niya ito ng text message. Pero dumaan ang ilang oras ay wala ito natanggap na kahit ano kay Daniel. At dahil sa pag-aalala niya ay kinontak niya si Christine na nanay ni Daniel dahil alam niya na araw-araw na itong nakakausap ang anak. Pero kahit pa ulit-ulit na nag-send ng text message o tumawag si Christine ay hindi nasagot si Daniel. Kaya naman kinontak ni Christine ang kanyang apo na si Sierra. Tinawagan niya ito pero hindi ito sumasagot. Nag-text din siya dito pero hindi ito nag-reply agad-agad. Lumipas ang ilang oras at nakatanggap siya ng reply galing kay Sierra na nagloloko ang cellphone ng kanyang ama at sinabi din niya na huwag siya mag-alala dahil okay ang kalagayan ni Daniel. Gumaan ang loob ni Christine nang malaman nito ang kalagayan ng kanyang anak pero kinabukasan ay wala pa rin siyang naririnig mula kay Daniel kahit 10:00 na ng umaga. Kahit ang dati nitong asawa ay hindi rin nakatanggap ng text o tawag galing kay Daniel. Kaya naman tumawag si Christine kay Sierra pero hindi na naman ito nasagot. Kaya naman nag-text ulit ito at hiniling na makausap si Daniel pero sinabi nito na naliligo at nasa shower ang kanyang ama. At dito na nga sobrang nagalala ang nanay ni Daniel. Kaya naman kinontak niya ang landlord at kaibigan ni Daniel na si Peggy Newman para magpa-welfare check. Sumang-ayon si Peggy pero sinabi nito na hindi agad-agad siya makakapunta sa bahay dahil may ginagawa pa siya. Pero dahil sa sobrang pag-aalala ni Christine sa kalagayan ng kanyang anak, ay hindi na ito nakahintay kay Peggy, kaya naman noong 1:00 ng hapon ay tumawag siya sa pulis para magpa-welfare check. Yeah, I need a welfare check. I don't know if On who are we doing a welfare check? for my son. He's been missing for 2 days. His work's called, his family's called, I've called, his ex-wife's called, and there's nobody answering the phone and there's nothing. Nobody can get a hold of him, and then his work called and they can't get a hold of him, and it's really, he just doesn't act like this. Pero ilang minuto matapos tumawag si Christine sa pulis, ay pumunta na pala sa apartment ni Daniel si Peggy at ang kaibigan nito. Pagkababa nila sa sasakyan ay hindi nila nakita ang sasakyan ni Daniel. Kumatok sila ng ilang beses pero walang nasagot. At nang makita nila na hindi nakalak ang pinto ay pumasok sila sa apartment pero makalipas ang ilang minuto ay tumakbo silang dalawa palabas ng bahay at tinawagan agad nila ang 911 para i-report ang kanilang nakita. On here. There's a dead body in the garage. We just found him with the homeowner that doesn't live here. Okay, and you're in there right now? Yes. Dumating sa bahay ni Daniel ang mga pulis at nadiskubre nila ang krimen na nangyari sa loob ng bahay. Ayon sa autopsy ay nakatanggap ng 70 saksak si Daniel at karamihan nito ay sa kanyang likod. Sa pag-iimbestiga ng bangko ay nakita nila sa CCTV na may isang lalaki at babae na nagwi-withdraw sa mga ATM ni Daniel sa iba't ibang lugar. Nahagip din sa CCTV na pumunta sila sa Winco at bumili sila ng mga iba't ibang bagay gamit ang pera ni Daniel. Matapos nito ay pumunta naman sila sa Home Depot para bumili din ng iba't ibang bagay gamit ang card ni Daniel. Nang sumunod na araw ay nakita sa CCTV na umalis ng Las Vegas ang sasakyan ni Daniel ng 10:00 ng umaga. Mahigit kumulang 3 oras bago dumating si Peggy Newman sa bahay ni Daniel. 4 na araw matapos makita na patay si Daniel ay nahuli ng mga pulis sa loob ng bus papuntang Salt Lake, Utah ang isang babae at lalaki dahil hindi sila nagbayad sa bus. At nang i-check nila ang pangalan ng mga ito sa database, ay nakita nila na may hit ang mga ito sa Las Vegas. Kaya naman kinumpis ka ng mga pulis ang kanilang mga gamit at nakita nila ang isang cellphone video na kinuha ng dalawa. I don't know what to say. Welcome back to our YouTube channel. Day 3 after murdering somebody. Whoa! Don't put that on the camera. It was worth it. Yeah. So yeah.
Ang lalaki at babae na nakita nyo sa video ay si Aaron Guerrero at ang anak ni Daniel na si Sierra. Noong April 8 ay nakita ang dalawa sa CCTV na bumili ng panlinis na gamit tulad ng bleach at gloves. Tapos pumunta sila sa Home Depot para bumili naman ng lagare at kutsilyo. Matapos nito ay bumalik sila sa bahay ni Daniel. Ginamit ni Sierra at Aaron ang kanilang biniling lagare para putol-putulin ang katawan ni Daniel, pero dahil sa nahirapan sila sa proseso ay naisipan nila na sunugin na lamang ang buong bahay para mawala lahat ng ebidensya na magtuturo sa kanilang dalawa. Nilagay nila sa sleeping bag ang walang buhay na katawan ni Daniel at inilagay nila ang bangkay sa gitna ng bahay at sinilaban nila ito at sinunog. Pero dahil sa liit ng sinimulan nilang apoy ay hindi nasunog ang buong bahay, kaya naman nagdesisyon sila na iwanan na lang ang sunog na katawan ni Daniel at umalis ng Las Vegas gamit ang kotse nito. Hindi sinapubliko kung ano nangyari sa loob ng bahay ni Daniel nang siya ay pinatay, pero ayon sa espekulasyon ay nabigla ito sa pag-atake sa kanya. Napag-alaman din na nakilala ni Sierra si Aaron sa kalagitnaan ng custody battle ni Elizabeth at Daniel. Masyadong mapusok at mabilis ang relasyon ng dalawa. Nalaman ni Daniel na may balak ang dalawa na lumayas at pumunta sa Los Angeles, kaya naman kinausap ni Daniel at Elizabeth ang mga magulang ni Aaron. Nagkasundo ang mga ito na mas mabuti para sa kanilang mga anak na huwag nang magkita at maigi na hindi na mga ito ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Kaya naman noong simula pa lang ng 2021 ay pinagbawalan na ng kanilang mga magulang na magkita ang dalawa, pero kahit ang desisyon ay napagkasundo ng bawat kampo, ay natuon ang galit ni Sierra sa kanyang ama. Kaya naman, nagdesisyon ang dalawa na patayin si Daniel para magkasama silang dalawa. Kinasuhan ang dalawa ng 9 felony charges tulad ng murder, pagnanakaw at conspiracy to commit murder. Nagsimula ang arraignment hearing noong June 2021 at they pleaded not guilty. Kahit 16 pa lamang si Sierra, lilitisin siya as adult dahil sa batas sa Nevada, pero hindi siya bibigyan ng death penalty dahil 16 pa lamang siya. Pero noong May ng taong ito ay tinanggap nila ang plea deal na binigay ng prosecutor at they pleaded guilty sa lahat ng mga kaso na sinampa sa kanila.